Magandang araw mga ka-healthy cravings and everyone. For today's recipe, tayo ay magluluto ng Korean pancit or yung tinatawag nating japchae. Para sa mga ingredients, meron tayong spinach, carrot, yellow onion, green bell pepper, red bell pepper, marinated dried shiitake mushroom, marinated pork, and meron tayong glass noodles. So wag muna kayong aalis, samahan nyo ako at iluto natin ang ating craving for today. I-marinate natin itong rehydrated mushroom. Lagyan natin siya ng kalahating kutsara ng brown sugar, sesame oil, and then soy sauce. Ihalo lang natin ito. Okay. I-set aside natin habang prepare natin yung iba pang ingredients. Same process din po sa ginawa natin sa shiitake mushroom. I-marinate din po natin itong pork. And same ingredient. Lagyan natin siya ng soy sauce. Sugar. Okay, and sesame oil. Ihalo lang natin siya ng gently. And let's set aside and i-prepare natin yung mga vegetables. Ayan, medyo maganda. Pare-parehas yung cut pag ginamitan natin siya ng shredder. So, una, magpapakulo tayo ng tubig para sa ating glass noodle. Ngayon, isa-isahin nating igisa yung ating mga gulay. At tulad ng mga ginagawa ng mga Koreans ay ang paggigisa daw ay mula sa pinaka-light color na gulay hanggang sa pinaka-green. So, unahin nating igisa yung ating onion. Gisa natin siya hanggang sa maging translucent at lalabas yung kanyang aroma. So, antayin lang natin siyang kumulo ng todo. Yung glass noodles natin ay about 400 grams. Sunod po nating igisa ay yung carrot. Lagyan natin ng konting paminta.
Medyo half cook lang po siya. So, ayan, it took this 7 minutes para maluto ng mabuti. Sunod nating igisa yung bell pepper. Lagyan natin ng kunting paminta. Yan, so okay na to. Hindi masyadong luto. Sunod nating igisa yung spinach. Pwede rin ninyong i-boil. Okay na ito, wala pang 1 minuto ang paggigisa. Igigisa naman natin tong marinated mushroom, shiitake mushroom. Igigisa natin ito ng mula 3 hanggang 5 minuto. Dash with pepper. Pwede rin ninyong idagdag yung pepper pag minamarinate natin itong mushroom. Bango. Ayan, wala nang ulan. Ang last nating igigisa ay yung karne, yung pork. Ilagyan natin ng paminta, pampalasa. Yung benefit po ng pagmamarinade ay nakakadagdag sa lasa. Hindi siya naghahabol ng flavor. Pag kinagat yung karne ay nanunuot yung lasa. Lagyan natin siya ng bawang.
Sarap. Medyo malapit ng maluto. Kung nagtataka po kayo kung bakit hiwa-hiwalay yung paggisa natin ng mga gulay, ay dahil sinusundan natin yung style ng mga Koreans. I think dahil ito sa gulay or sa mga para ma-maintain yung uniqueness ng mga ingredients. Dun sa mga gulay, iba-iba yung water content. So, pag separate silang ginisa, ay ma-achieve yung tamang texture. Hindi magsasagi or hindi magiging overcook or undercook yung bawat ingredient. Isa pang rason kung bakit hiwa-hiwalay yung pagluluto ay para hindi matabunan yung kulay, para ma-enhance yung color. At isa sa beauty ng pagluluto ng japchae ay para ma-present yung eksaktong kulay ng gulay. Yung orange ay hindi matatabunan ng kulay ng spinach. Ganon din yung onion. Pag kinakain siya or pag nakita mo siya sa serving plate mo, ay puti pa rin siya. So malalaman mo maliban sa lasa na may onion yung kinakain mo. At mahalaga din yung balance ng flavor. So kahit paghalu-haluin siya sa huli, ay walang flavor na mangingibabaw. Kaya po separate yung paggigisa sa mga ingredients ng Korean pancit. Okay na to. 7 minutes lang natin ginisa yung karne. Kasi sigurado ko namang young pork yung meron tayo. Pigain natin yung spinach. Tanggalin natin yung sabaw niya. Gagawa tayo ng sauce. So, sugar. Tansyahin nyo yung sweetness na gusto ninyo. Dagdagan natin ng honey. Pero kung wala ay okay din lang. Soy sauce. At sesame oil. Ihalo natin siya ng mabuti. Paghalu-haluin na natin yung mga ingredient. Yung glass noodle. So, bago natin ihalo yung mga gulay, ay lagyan muna natin siya ng yung sauce na hinalo natin kanina, soy sauce, sesame oil, at sugar and honey. Ihalo natin. Dalawa lang kaming kakain dito, so pag may mga bisita kayo ay gamitan natin ng gloves. Yan, so okay.
pa natin ng sesame oil. Ilagay na natin yung gulay. Meron tayong carrot, yung spinach, green bell pepper, red bell pepper, meron tayong onion, and yung mushroom. And last ay yung pork. So yan, napakaganda. Vibrant tignan. At yan yung texture, yung flavor na gusto nating matikman, gusto nating malasaan dito sa Korean pancit or dito sa japchae. Tapos ilagay na natin yung natitirang sauce. Hindi naman kailangang i-arrange sa ganitong style. I just want to present kung ano yung colorful and beautiful yung ingredient. Okay, and then haluin na natin. So delicious. Kailangan ng time and effort sa paghahalo. Pero worth it naman. Oh, looks beautiful. Tikman natin. Amazing. Time-consuming yung recipe na ito. But then, pag kinain mo, you will not regret. I believe yung lasa nito, napaka-Korean talaga. Sinundan naman natin yung recipe and yung style ng kanilang pagluluto. At ito nga yung resulta. It's delicious. Okay, let's serve. I-dash po natin siya ng sesame seed. Let's try.
Gutom na rin yung aso namin. Siya si Night. Hindi kayo talaga magre-regret to prepare. Ayan, maraming salamat mga ka-Healthy Craving sa inyong lahat sa walang sawang pagsusupport at panunood ng ating mga videos. I hope you enjoyed our craving for today. It's Korean pancit. And if you are not yet subscribed, I really appreciate if you subscribe and leave comments, like, and share dito sa ating craving for today. Maraming salamat po and God bless everyone.